mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video. Lalaking ayaw umunong bumalik sa rehab, walang habas na namaril. Pamangkin at kapitbahay, patay. Sara Vizcaya at iba pang kontraktor, sinabon ng mga senador kaugnay sa umunoy maanumalyang flood control projects. Pati pagkakasino ng isang dating district engineer na ungkat sa pagdinig. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor. Mga korap na kontraktor, forever nang pinapaba ni DPWH Secretary Vince Dizon. Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control projects, pinaplansya na ng Malacanang. Malalang pagbaha sa QC nitong Sabado, hindi lang daw dapat isisi sa dami ng bumagsak na ulan. Wala nang malusutan ng tubig dahil puro asfalto at semento. Palpak umanong flood control project sa isang bayan sa Leyte, eksklusibong nasilip ng News 5. Congressman Richard Gomez at Mayor ng Matag-Ob Leyte, tuloy pa rin ang banggaan. At eto na nga, Derek Ramsey pumalag sa mga nagpapakalat ng umano'y peking DNA test ng anak nila ni Ellen Adarna. Inamin sa Senado ng isang dating DPWH District Engineer ng Bulacan na nagkakasino siya. At sa gitna ng pagdinig, nagreklamo rin si Senator Raffy Tulfo na hindi raw patas na bilang ng pagtatanong sa ilang inimbitahang resource person. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ilang oras tumagal ang pagdinig dyan? Cheryl Julius, umabot ng mahigit 5 oras ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. At kinastigo dyan ng ilang opisyal ng DPWH, pati na yung ahensya na nag-a-accredit ng lisensya ng mga kontratista. Narito ang aking report. Naghugas kamay ang dating district engineer ng Bulacan na nakakasakop sa mga bayan na nakitaan ng ghost flood control projects. Siya si Engineer Henry Alcantara na una nang tinumbok ni Senator Ping Lacson sa kanyang expose ng mga anomalya. Sa pagdinig ng Senado, sinabi niyang wala siyang alam kahit siya ang pumirma sa lahat ng dokumento. Ako po'y umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko may negligence on my part. Ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Pero hindi yan bumenta kay Senador Bato de la Rosa. Pag maangan ka, pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer. Ibinunyag naman ni Senator J.V. Ejercito na suki daw ng kasino si Alcantara, kasama ang pumalit sa kanyang district engineer na si Bryce Hernandez. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Paano ho kayo nakakapasok? Considering that you are government officials. Hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa kasino. Nagkakasino po kayo? Inamin ko po. Nauna nang sinabi ni Lacson na 100 milyon umano ang ipinatatalo sa kasino ng isa kina Alcantara at Hernandez. Pero walang kinumpirma si Alcantara tungkol dyan. Itinanggi naman ni Alcantara ang impormasyong nangumpisal daw siya kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na 7.3 billion pesos ang nasayang sa flood control projects. Isa pang ginisa sa pagdinig ng Senado ang umano'y bentahan ng accreditation na umaabot daw sa 2 milyong piso. Kaliwat kanang paninermo naman ang inabot mula sa mga senador ng Philippine Contractors Accreditation Board. Tanong kasi ng mga senador sa PICAB, bakit nire-renew pa nila ang lisensya ng mga kontratistang nauna nang masuspinde o binlacklist ng DPWH? Dumipensa naman ang PICAB. The blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted.
Ayon sa PICAB, hindi na makakapagbid sa mga flood control projects ang 15 kontratistang binanggit ng Pangulo na paiimbestigahan. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na ito mga ito eh. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, di na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan eh. Sa kalagitnaan ng pagdinig, nagreklamo naman si Senator Raffy Tulfo na unfair daw si Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Tinitipid daw kasi si Tulfo sa pagtatanong at dalawa lang ang pwede, habang one to sawa sa ibang senador. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. Noon, sinabi ko na in the earlier statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. I am following a schedule here. Ipagpapatuloy sa Lunes ang pagdinig. Cheryl Julius, dapat daw sa Lunes sa September 8, dumalo pa rin yung 15 kontratista na pinaiimbestigahan nga, no? At ang gusto ng mga senador, hindi lang basta representative. Dapat may-ari ng kumpanya yung magpakita dito sa Senado. Kailangan din daw dumalo si Engineer Bryce Hernandez. Siya yung pumalit kay Engineer Alcantara bilang District Engineer na Bulacan na sinasabing notorious sa dami ng ghost flood control projects. Balik sa inyo, Cheryl Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari ng SUV na sangkot sa viral road rage kung saan nag-dirty finger ang nagmamaneho ng sasakyan. Ayon sa uploader, nag-counterflow ang driver ng SUV kahit na may solid double yellow lane. Nang makasagutan ng kapwa motorista, nagpakita siya ng dirty finger. Ayon sa LTO, nabigyan na ng show cause order ang may-ari ng sasakyan para malaman kung siya nga ba ang nagmamaneho noong mangyari ang insidente. Napag-alaman namang huling nairehistro ang sasakyan noong February 2022 at hindi pa muling na-renew. Isang paglabag sa compulsory registration requirement. Kailangan ipaliwanag ng may-ari kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa sa mga iba't ibang kaso, kabilang na ang expired registration, reckless driving at paglabag sa traffic signs. Dagdag pa ng LTO, oras na matukoy ang mismong SUV driver, maaari ring suspindihin ang lisensya niya ng 3 buwan. Nagulungan ng truck ang isang babae sa Maharlika Highway sa Davao City. Nasa pool sa video ang pagtawid ng biktima habang mabagal ang pag-usad ng mga sasakyan. Saktong umabante ang truck at nagulungan ang babae na kanyang ikinamatay. Depensa ng driver, hindi niya napansin ang biktima na nasa blind side niya. Hawak na ngayon ang otoridad ng driver habang inaalam pa ang isasampang reklamo laban sa kanya. Susunod, lalaking senior citizen nag-amok at nakipagbarilan sa mga pulis. Atensyon sa Senado, Senate Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta umalma sa panawagang bumuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scam. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naiinsulto raw si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa isinusulong ng mga kapwa-senador na panibagong komisyon para imbestigahan ang flood control. Umalag dyan sina Senators Ping Lacson at Kiko Pangilinan. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. May tensyon sa Senado. Habang tuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam, may panibagong panukala ang ilang minority senators. Gusto nila ng independent commission para tumutok sa mga anomalya. Suportado yan maging ni Senator Kiko Pangilinan na miyembro ng mayorya. Mungkahi pa niya,
Pwedeng pamunuan ito ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Baguio Mayor Benjamin Magalong. Pero hindi yan nagustuhan ni Blue Ribbon Chairman Senator Rodante Marcoleta. Ang dating sa kanya, iniinsulto siya. Kung gusto raw ni Pangilinan na palitan siya, magpresenta na lang siya. Umalma si Pangilinan. Giit niya, hindi siya ang nagmungkahi niyan. Kulang daw sa research si Marcoleta. Si Senate Minority Leader Tito Soto raw ang nagpanukala ng Independent Commission at hindi rin naman daw pinipigilang mag-imbestiga si Marcoleta. Dagdag pa ni Pangilinan, wala siyang panahon sa personalan, trabaho lang. Pinasaringan din ni Marcoleta si Senator Ping Lacson na umapila raw na baguhin ang hearing schedule para hindi magsabay sa budget hearing. Gate ni Marcoleta, pinapakialaman siya. Buwelta naman ni Senator Lacson, walang nanghihimasok. Gusto lang daw nilang maayos ang gobyerno. Ayaw niya rin daw ng away, pero kung aawayin siya, abay papalag daw si Lacson. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Malalang baha ang naranasan sa Quezon City nitong Sabado. Pero ayon sa isang eksperto, hindi lang dapat ito isisi sa dami ng bumagsak na ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Umabot hanggang bewang ang baha sa Barangay Loyola Heights sa Quezon City nitong Sabado. Sa taas ng tubig, kinailangan ipasok sa drum at batya ang mga sinagip na bata at senior citizen. Sa Barangay Camyas, lubog sa tubig ang mga kotse sa Eskinita. Ganyan din sa Araneta Avenue. Mataas din ang tubig sa Mother Ignacia at Academic Oval ng University of the Philippines, Diliman. Sa tala ng Pag-asa, 134.2 millimeters ang bumuhos na ulan mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Kumbaga parang umulan daw ng halos isang linggo. Mas mataas din yan sa nasa 90 millimeters per hour sa Bagyong Ondoy noong 2009. Ayon sa findings ng UP Resilience Institute o UPRI, hindi lang buhos ng ulan ang dahilan ng matinding baha. Una, dahil konkreto at aspalto na ang mga kalsada kaya wala nang sumisipsip sa tubig. Pangalawa, kahit upgraded ang drainage system, hindi raw akma ang disenyo nito sa tindi ng ulan. At pangatlo, mababa ang lugar kaya mabilis bahain. Nitong weekend, 36 na barangay ang binaha sa Quezon City. Kabilang dyan ang mga lugar na dating hindi naman daw binabaha. Ano bang dapat gawin? Mungkahi ni Mahar Lagmay ng UPRI. Ang dami pong ibang solusyon bukod sa konkreto. Nandyan po yung mga roads na sponge roads, nandyan po yung pagtatanim ng mga puno, nakaka-intercept ang puno ng galon-galon na tubig. Nandyan po yung mga detention basins, pag-preserve ng mga parks. Urban planning is the key here. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Isa na namang championship ang napanalunan ng PLDT high-speed hitter sa loob lang ng 2 linggo. Naipanalo nila ang PBL Invitational Conference matapos pataobe ng Japanese guest team na Kobe Shinwa University. Naka-20 points si Savvy Davison na nagwagi ng Conference MVP Award. Ang kapitana naman ng team na si Kath Arado ang Finals MVP. Siya ang pinakaunang libero na nanalo niyan sa kasaysayan ng liga. Undefeated pa rin ang PLDT na nauna nang nakuha ang PBL On Tour Championship. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, lalaking senior citizen nag-amok at nakipagbarilan sa mga pulis. News 5 exclusive, ang sagot ni Congressman Richard Gomez sa hamunan ng resignation ng mayor ng Matag-Ob, kaugnay ng flood control projects. At Derek Ramsey, bumuwelta sa mga umano'y naninira sa kanyang pamilya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Ginisa ng mga senador ang mga contractors ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ang kontratistang si Sara Diskaya umamin na may 28 luxury cars at isa sa may-ari ng 9 na kumpanyang nakakuha ng proyekto sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, humarap ang mga contractors ng mga proyektong ito. Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Ilan yung luxury cars mo? 28 po. Ang isang sasakyan pa lang tulad ng Rolls-Royce, nagkakahalaga daw ng 42 million pesos. This is unbelievable. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Tanong tuloy ng mga senador, kailan nagsimulang kumita ng limpak-limpak si Diskaya? Sa isang panayam kasi, sinabi ni Diskaya na nagsimulang gumanda ang buhay niya nang maging contractor sila ng DPWH. Pero sa pagdinig, nilinaw ni Diskaya na hindi lang sila sa DPWH kumita. 23 years na raw silang nasa construction business at nagsimula raw silang makakuha ng flood control projects noong Administrasyong Duterte o noong taong 2016. In the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Mula 2022 hanggang 2025, posibleng umabot na raw sa 400 proyekto ang nakuha ni Diskaya sa DPWH. Nationwide din ang mga kontrata nila pero wala raw silang ghost project. Dahil tila pinapaboran daw ang mga kumpanya ni Diskaya, tinanong tuloy siya kung may connection siya sa DPWH. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Inamin ni Diskaya na part owner siya ng 9 na construction companies na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Noong una, sinabi niyang nag-divest na siya rito at tanging Alpha and Omega lang ang tinututukan niya. Pero lumalabas na Chief Financial Officer pa pala siya ng ilang kumpanya. Ang 9 na kumpanya raw na ito, minsan pang naglalaban-laban sa iisang bidding. Kahit isa sa 9 na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Hindi naman makapagsalita ng diretso ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo nang tanungin ng mga senador tungkol sa ilang ghost projects umano sa Bulacan. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Sorry po, Your Honor. Muntik tuloy siyang ipakontempt ng mga senador. Ang MG Samidan Construction naman na may 250,000 pesos lang na kapital pero nakakuha ng 5 bilyong pisong flood control projects, tinanong din tungkol sa umano'y ghost projects. Pero itinanggihan ng may-ari na si Marjorie Samidan. Lumulutang na ang mga katotohanan mula sa mga anomalya sa flood control projects. Pero marami pa ring mga baho ang dapat na halukayin. Hanggang ngayon, hindi pa rin naituturo kung sino-sino ba ang nagpayaman habang nilulunod ang taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Nakaupo pa lang sa DPWH, pinag-utos sa agad ni Secretary Vince Dizon na iban habang buhay ang mga contractor na may mga palpak na proyekto. Pinagre-resign din niya ang lahat ng opisyal sa ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Grabe ang pagbaha sa Quezon City nitong Sabado. Biglaan at matindi. Kaya naman agad itong pinuna ng bagong kalihim ng DPWH na si Vince Dizon matapos ang kanyang panunumpa sa Malacanang kaninang umaga. Giit ni Dizon, hindi mangyayari ang mga palpak na flood control projects kung walang sabuatan sa loob ng DPWH.
Kaya agad siyang nag-utos. Mag-courtesy resignation ang lahat ng opisyal mula undersecretaries hanggang district engineers. Utos ng Pangulo, palitan ng mga korap. Hanapin ang mga matitinong tauhan para sa mga sensitibong posisyon. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagdurusa araw-araw. It is unacceptable. Hindi na lang 1 taon ang ipapatupad na blacklist sa mga contractor. Gagawin na itong lifetime o habang buhay laban sa mga korap. Maaaring unang sampulan ng mga contractor sa mga palpak na proyekto sa Bulacan at Benguet na personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ang isang project, isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. May kaakibat din pong kaso yan. Nilalatag na rin ng Malacanang ang executive order para sa isang independent commission na susubaybay sa mga anomalya. Posibleng isama rito ang forensic investigators, abogado at justices. Independent commission will be the investigative arm. They will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Magre-resign daw si Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy kung matapos sa mga flood control projects na dinesisyonan daw ni Congressman Richard Gomez. Sabi naman ni Gomez sa alkalde, ihanda na ang resignation letter dahil kumpiyansa siyang matatapos sa mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Nakatakda na dapat matapos ngayong buwan ng isang river wall project sa bayan ng Matag-Ob sa Leyte. Pero bago pa man yan, nabuwal na ito kagad. Ang hamon ni Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez na nagdesisyon daw sa proyekto, ayusin na ito. Dahil wala raw public consultation o komunikasyon sa DPWH at LGU, walang ideya ang lokal na pamahalaan kung anong klaseng mga materyales ang ginamit para sa konstruksyon ng proyektong ito. At kung sakali man daw ng mga high quality materials naman yan, bakit ganito kalawak yung naging pagkasira? Bukod dyan, may 2 pang flood control projects ang umano'y sablay rin. Ang bitin na river wall sa Barangay Bonoy at nakatiwangwang na flood mitigation project sa Barangay Santo Rosario. Ayon kay Mayor Tacoy, basta-basta na lang ginawa ang proyekto na walang permit mula sa LGU. Dagdag pa niya, kung maaayos agad ni Gomez ang flood control project sa kanilang bayan, ay magvo-voluntary resignation siya bilang alkalde. Once tapos na, andyan na, mag-umpisa ang project, pipirma ako ng resignation sa position ko at hindi na ako tatakbo pa ng politics dito sa bayan na to. Sa isang eksklusibong pahayag na ipinadala ni Gomez sa News 5, sinabi niyang kasinungalingan ang sinabi ni Mayor Tacoy na hindi na konsulta ang LGU. Eksklusibo ring ipinadala ni Gomez ang isang larawan. Kita riyan na nagpulong ang mga tauhan ng DPWH at Matag-Ob LGU noong Enero, 1 buwan bago simulan ang konstruksyon ng proyekto. Dagdag pa ni Gomez, ihanda na raw ni Tacoy ang resignation letter dahil siguradong matatapos niya ang mga proyekto. Buwelta naman ni Tacoy, tapusin muna ni Gomez ang lahat ng ipinangakong proyekto. Pinuntahan namin ang tanggapan ng DPWH 4th District ng Leyte pero walang humarap sa amin. Nasa meeting daw ang kanilang district engineer. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nating binabantayan. Ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa layong around 865 kilometers east ng Northern Luzon. Yan po ay mababa po ang tsansa maging isang bagyo in the next 24 to 48 hours. Pero yung kanyang trough at ang ating habagat po ay nagdadala po ng mga kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil nga dito sa trough ng binabantayan nating low pressure area, asahan po natin ang mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Sa Bicol Region, particularly sa Camarines Sur at Camarines Norte, kasama po dyan ang Quezon at ilang bahagi ng Aurora. Samantalang ang habagat naman ang nagdadala po ng maulap na panahon dito po sa Metro Manila, Central Luzon, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon, maging dito sa Mimaropa at Western Visayas, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula. Ang epekto po ng habagat at nitong trough ng low pressure area yung papatuloy pa sa mga susunod
na araw. Ang nagpaulan po sa Quezon City nitong nakaraang Sabado ay dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin po niyan, local o particular lamang po sa isang area kung saan natapat yung ating mga thunderstorms. Kung mauulit pa ba ito, usually ang mga phenomenal o mga pambihirang ganyang klaseng pag-ulan ay matagal pa bago maulit. Pero dahil umiinit po ang ating klima, nagkakaroon po tayo ng climate change, lumalakas po yung ating mga bagyo at naglalakasan din yung ating mga pag-ulan. At if ever meron tayong mga thunderstorms, usually biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na in a short period of time. Kaya lagi po tayong mag-iingat kapag meron tayong thunderstorms. Ngayong araw na ito or ngayong magdamag, magiging maulap po ang panahon natin dito sa Quezon City at posible po yung ating mahihinang pag-ulan. Bukas ng umaga, maulap pa rin po ang ating panahon at possible naman yung ating mga scattered o yung mga kalat-kalat nating pag-ulan, although hindi tuloy-tuloy yung ating mga pag-ulan, mag-ingat po tayo if ever meron tayong thunderstorms. Ganun din po ang ating asang panahon dito po sa malaking bahagi ng Metro Manila na kung saan epekto po ng habagat yung ating maulap na panahon at medyo mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. Kaya sa may mga lakad bukas, ugaliin po ang pagdadala ng payong o anumang padanggalang sa ulan. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Napatay ng mga pulis sa enkwentro ang lalaking namaril ng kanyang pamangkin at kapitbahay sa Santa Rosa, Laguna. Nagwala umano ang armadong suspect na si Nestor Paglinawan. Inawat siya ng kanyang pamangkin na si Dexter Paglinawan, pero binaril niya ito sa ulo. Sunod niyang nakita ang nakaalitan niyang kapitbahay na si Victor Galban at binaril niya rin ito. Patay ang dalawang biktima. Rumesponde naman ang mga pulis at doon na nila nakaengkwentro at napatay ang gunman. Lumalabas na naghihinala daw ang gunman na balak siyang ibalik ng mga biktima sa Drug Rehabilitation Center, kaya niya nagawa ang krimen. Tumanggi nang magkomento sa krimen ang pamilya ng suspect. Bumuelta si Derek Ramsey tungkol sa isang social media post na may kaugnayan sa kanyang pamilya. In a now expired IG story, ibinahagi ng aktor ang screenshot ng isang Facebook post na nagsasaad umano ng DNA test ng anak nila ni Ellen Adarna. Mensahe ni Derek sa nagpost, tigilan na ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pamilya. Giit pa ni Derek, Lily is my daughter and Ellen is a loyal wife, quote unquote. Bago yan, napabalita ring may pinagdadaanan sila ni Ellen, pero itinanggi ni Derek na hiwalay sila. Ikinasal sina Ellen at Derek noong 2021. Last year naman nang ipanganak ang kanilang daughter na si Lily. Susunod, ang real score sa pagitan ni BTS member Jimin at ng aktres na si Song Da-yoon. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilinaw ng management ni BTS member Jimin ang kumakalat na balitang may ugnayan sila ng aktres na si Song Da-yoon. Base sa pahayag ng Big Hit Music, dating naging close as in mutual affection sina Jimin at Da-yoon. Pero hindi raw in a relationship at present ang dalawa. Hindi naman malinaw kung naging mag-on nga ba sina Jimin at ang aktres. Nagsimula ang usap-usapan kaugnay nito nang mag-post sa kanyang IG si Da-yoon na ng clip na kasama raw si Jimin. 2022 nang unang umugong ang balita tungkol sa dalawa. At yan ang mga showbiz update ngayong unang araw ng Burr Months. Ako po, si Maui David. Uy, sumilip na. Sumilip na si Mr. Christmas. Merry Christmas. Oh. Talagang ito na yung panahon ng ng mga party. Burr Months. Tama. Advance Merry Christmas. At yan ang mga balita, impormasyon dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5, so 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.